Korte Suprema na mismo ang nagsabi, lahat ng persons deprived of liberty ay pwedeng mapaikli ang sentensya sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance. Kabilang dyan ang mga nakonvict sa mga karumal-dumal na krimen o heinous crime. May unang balita si Salima Refran. Noong 2019, naging kontrobersyal ang Good Conduct Time Allowance o GCTA nang mapabalitang nakatakdang palayain si dating Calauan, Laguna Mayor Antonio Sanchez na convicted sa mga kasong rape, homicide at murder na may hatol na 9 counts ng reklusyon perpetua. Hindi natuloy ang paglaya ni Sanchez. At iniutos ng Department of Justice na hindi kasama sa mga kwalipikado sa GCTA ang mga nakulong dahil sa mga karumal-dumal na krimen. Pero binaligtad na yan ng Korte Suprema. Sa desisyon ng Supreme Court en banc, sinabing malinaw sa Article 97 ng Revised Penal Code na sino mang nakabilanggo sa alimang institusyon, rehabilitasyon, detention center o anumang local jail ay kwalipikado at maaaring mabigyan ng benepisyo ng GCTA. Nagmalabis daw ang DOJ nang hindi isama ang heinous crime convicts. Ang Bureau of Corrections nagsimula na ng review at evaluation sa mga kwalipikadong persons deprived of liberty. Nasa 10,000 PDL raw ang makikinabang sa mas pinalawak na GCTA. We have to make sure na reform na talaga sila, na undergo na nila lahat yung reformation na procedures, and then hindi na sila maging threat sa society. Priority pa rin natin yung mga seriously ill, terminally ill, so that they can have time to to be together with their families. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.